Ang ibig po ba niyong sabihin, wala po tayong makukuhang paliwanag mula sa oil companies? Na after 2 weeks po lamang ng pagsiklab ng digmaan sa Iran, pagitan ng Iran at Amerika at Israel, paano po natin i-justify po from 55 pesos to 125 pesos or a price differential of 70 pesos per liter? Doon ko nga po nakuwenta yung gross income na 3 billion pesos sa pagitan po ng diesel at saka gasoline lang. Ang nakakapagtaka po, hindi naman kumibo yung oil companies. Yung DOE, hindi rin naman po didispute yung aking calculations kasi po nanggaling din sa inyo yung mga datos Yun po yung hinahanap nating paliwanag. Paano sa pagitan lang ng 2 weeks, from 55 to 125? Paano in-apply po yung replacement cost? Kunyari po, pinag-uusapan natin ay isang mahabang continuum. Where exactly in that continuum did we utilize the replacement cost? Third day after, paano yun? After 3 weeks, kinalculate natin ba? After 5 days, replacement cost? Paano po? Kasi kailangan po niyong ipaliwanag sa amin yun I think I will recommend to the chairman that the DOE should provide an explanation in consultation with the oil companies kung paano nangyari po yun It is totally unprecedented. Bakit po? Kasi ang batas po naman kasi 8479. This is Republic Act 8479. Meron po siyang isang section 14. Ito po yung dapat pong panghawakan ng DOE. Meron kayong monitoring function. Ang napaka-importante po nito Hindi naman po ano tawag doon? Hindi helpless ang gobyerno Hindi po nakatali ang kamay ng gobyerno even under a regime of the regulated industry. Meron siyang pinrovide na remedy, Section 14. Ang sabi po rito, particular na po doon sa paragraph E, in times of national emergency. Itong term na national emergency is the operative board. This is even provided by the Constitution. I think it is Article 12, Section 17. It talks about national emergency. And if we are in a national emergency, Sir Chair, I'd like to ask them, how do you operationalize Section 14? Ito lamang pong pinapaliwanag ko na kailangang magbigay kayo ng paliwanag in consultation with the oil companies. Paano biglang lumundag ng ganun? Aren't you bothered that the people are asking? I want to help you. Sabi ko nga po kanina, if I can help you explain to our people, baka malaking may tutulong natin. Nagsisikip na po ang dibdib. Gipit na gipit, nagsisikip pa yung dibdib. Hindi po kasi nila maintindihan, natutulog sila on such a day, 55 pesos po yung gasolina, pagkagising nila 125. You owe it to this committee, if not to the whole Filipino people, particularly the consumers, to provide an answer. Kailan po nagagamit yung replacement cost? Using your monitoring function, Yusek Marasigan, I think you will be able to explain before the committee para po maintindihan ng tao. Ipapaliwanag po namin pagkatas niyong ibigay. Ano po ba yung threshold? I will ask you. What is the threshold needed for Section 14 to be operationalized by the DOE? Thank you po, Mr. Chair. Honorable Marcoleta. Una po, nais ko po ipalam sa inyo na base po dun sa ating concerned unit, nagkaroon na po tayo ng coordination dun sa supplier po. Yung nagbigay po ng presyo na katumbas po ng binigay yung presyo sa amin kung saan nakikipag-arrange na po kami ng coordination meeting. So sa pamamagitan po nun, pag nalaman po namin yung mga components ng pagpipresyo, maihalin tulad po natin yan. Yun nga, yung kung paano naman ginamit nung ating mga oil companies dito sa Pilipinas, yung pagkakapag-unbundle ng kanilang presyo para po maikumpara natin at malaman natin na tama ba yung ginamit nilang replacement cost. Maaari pong sabihin natin na nakagawian na at part na ng
non-business component, yung paggamit ng replacement cost, ang magiging tanong naman po is tama po ba yung nagamit na replacement cost? So yun po yung aalamin natin. At marami pong salamat dahil nagbigay po kayo sa amin ng daan upang makakita ng ibang source. Yung hubang source ng information na pwede namin magamit na pagkukumpara. Bukod pa po ron doon, dahil po ina-unbundle natin kung yung lahat ng components po ng ating petroleum products, malalaman po natin doon, again, ang punto po natin, malaman kung tama yung replacement cost na ginamit dahil malalaman natin ang component ng presyohan ng ating pong petroleum products at kung saan yung component na dapat tumaas. Kung halimbawa ko lang po, pero hindi direct ang halimbawa, hindi direct ang comparison. Sa ating pong electric power industry, alam po natin ang component ng generation. Alam po natin ang component ng ancillary, transmission, distribution, and etc. Pagdating po sa ating produktong petrolyo, isa lang po ang presyo natin. Kailan Yun po lang po kayo yung- nakipag-coordinate? Ang feedback ko sa akin ay Monday. Nung Monday po kami nagkaroon ng coordination. So magsiset po kami ng meeting. Nung Monday lang po kayo nakipag-coordinate? Di po. Isang Nung buwan na po Monday, nating pinagtatanong nung Monday Yusek po Maratigan. na-establish yung communication, yung pong contacts kung paano sila ma-access. Opo, We tried po. Kumontak na po sila. Opo. Ano pong ginamit na modality ng pag-contact? May nakuha na daw pong contact number para mag-communicate. Kasi po, ang ginawa po ninyong communication through email. Tama po? Ito po, nakuha ko po yung email ninyo eh. Ang email nyo is April 27, 2026, 12:25 p.m. In-email po ninyo yung contact informant sa Singapore na nakabase po sa Australia. Ilang oras po ang pagitan ng Pilipinas at Australia? 3 hours, 4 hours. So alam po ninyo na maring na-receive niya sa ganitong oras. Tama po. Ang problema po, sinabi nyo, sana po kanya makausap namin kayo kinabukasan, April 28. At nagtakda po kayo ng time between 1 o'clock to 2 o'clock. Meron po ba ganun? Ibig ba nyo sabihin, pagka-email nyo sa kanya, kinabukasan, magtatakda kayo ng oras, mag-zoom tayo, ano pa klaseng communication po ito? Pangalawa po, ito po ang pinaka-importante. In-email po ninyo, hindi po umabot sa kanya. Alam po ninyo kung ba't hindi umabot sa kanya? Alam nyo, Secretary? Hindi po po. Oh, siguro ayaw po nilang sabihin. Siguro nandyan yung mga assistant mo, ayaw nilang sabihin sa'yo, nahihiya sila. Pero kailangan malaman mo kung ba't hindi umabot. Kasi halos pagalitan ko na yung informant, bakit hindi ka sumagot? In-email ka nila, pagkakataon mo na ito. Sipsipin niya, email lang kayo noong Lunes. Mr. Chair. Alam niyo kung bakit hindi umabot? Yung email po ninyo kulang ng isang letra. Ito po, ako ibibigay ko ulit sa inyo kung saan kayo nagkamali. Talaga bang seryoso kayo na makipag-coordinate? Yung pong email, titingnan yung mabuti yung kahit sino po ang may hawak ng email. Titingnan niyang mabuti doon nakasalalay kasi kumulang ka kahit period lang o hindi ko na po kailangan emphasize to eh. Kung talaga pong kayo'y seryoso, nakikipag-coordinate, hindi sana nung Lunes. Dapat last year. Kasi problema po ito eh. Tingnan po ninyo. Kaya ako naniniwala, wala namang krisis talaga. Sa totoo lang. Dahil hindi po nila dinispute itong mga independent data na binigay ko. Alam ko po, kinonfirma nila. Hindi sila kumikibo. Sinabi ko, they were making at least 3 billion pesos per day. Hindi sila kumibo. Bakit? Totoo siguro eh. Tingnan nyo po, paunti-unti bumababa. So Mr. Chair, na ngayon napatunayan natin, yun pong rockets and feathers irony. This is irony focuses on the asymmetry of prices. The prices shoot like rockets when world prices go up. But they fall like feathers when they drop. Tama po o hindi? Naniniwala po ako. Unti-unti po ibalik na sa 55 kagad. Kung hindi naman totoo itong crisis na ito.